Kasi minsan kaya tayo may sakit dahil puno-puno tayo ng galit, hinanakit. Pero pag naranasan mo magpatawad, kusang gagaling, magkakaroon tinatawag na inner healing. Kasi minsan ng tao, hindi lang physical healing ang kailangan. Minsan kailangan din natin ng inner healing. Ano pa? Minsan ang sakit natin hindi lang diabetes. Ang sakit natin hindi lang appendicitis. Minsan ang sakit natin bursitis. Butas ang bulsa. Ano? Ang sakit natin kahirapan. Poverty. Si Jesus na parito para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Si Jesus, pagkamat mayaman, nagpakaduka upang sa pamamagitan ng kanyang karukaan, tayo ay magsiyaman. Kaya ngayong araw na ito, naniniwala ba kayo pagpapalain kayo ng Diyos? Yes! Okay, lahat na naniniwala ay tumayo. No, kung tayo naniniwala, ano ang gagawin ni Jesus? Triple blessing. Number 1, bibigyan ka ni Jesus ngayon ng physical healing. Pagagalingin ni Jesus ang iyong mga sakit. Sabi ng Bible, si Jesus ay nasugatan and by the stripes of Jesus, we are healed. Ang kinin mo sa pamamagitan ng sugat ni Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay pinagaling sa lahat ng iyong karamdaman. Ang kinin mo yung araw na ito. Ikalawa, magkakaroon ka ng inner healing. No? Kung may mga sama ng loob, may mga galit, hinanakit, tanggalin mo na yan. Magpatawad ka na. Release mo na yan. And the Lord will heal you. Sasaya buhay mo pag ikaw ay yung galit mo napalitan ng pagmamahal, sasaya ka ngayong umaga. At ikatlo, the Lord will heal your finances. Maring ikaw, experience mo, parang kulang lagi sweldo, o kulang ang pera, laging kulang. Not enough. Laging not enough. Ang kinin mo, ang sinabi ng Philippians 4:19, ako, ito, everyday, ito, dinideclare ko to eh. Kaya pag mauubos na, biglang may darating eh. Sabi ko, parang ubos na yung pera ko. Biglang may nag-message, Pas, nag-send ako sa GCash. Usipin mo yun? Wala akong GCash, may nag-send sa akin ang GCash. Ayun sa anak ko. Sabi ko, meron yung anak ko GCash eh, yun pag meron gusto mag-send. Ibig sabihin, kung minsan nag-send, yung sa Amerika, Pas, nagpadala na ako, sir, Remitly. Nung hindi ko alam Remitly pala eh. Nung pinuntahan ko, yun pala, pwedeng i-withdraw sa Palawan. O kaya sa... Ibig sabihin, the Lord and my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Lagi siya maraming blessing. Yung dalaman ko, dyan, nakalagay lang yan. Hindi naman ako titindi. Gawa lang ako ng gawa. Display lang ako ng display. Minabili naman eh. Nakikita niyo? Si Lord na magpapadala ng customer. Ba't ka magpapakapagod? Kaya nga sabi ko, minsan nakalagay lang yan dyan. Honesty store. Pag kinuha mo, bayaran mo. Minsan kakatok na ito, bayad ko. Kukunin nila, bayad naman. Minsan kinukuha, nawawala. Pag nawawala, biglang makikita ko, kumuha nga ho pala ako isang araw, hindi ko kayo makita. Di ba lang, kanino ako magbabayad eh. Ayan. Ibig sabihin, the Lord will supply. Yung business mo, si Lord magbibigay ng customer. Siyempre, kung wala kang produkto, di mo lang bibili. Gawa ka lang ng gawa. Minsan nakagulat ako, di gawa ako ng gawa ng water bonsai, naka-display lang dyan. Minsan before may nakakita minsan 20 bibili. Hindi na mapakyaw. Wala papakyaw kung wala kang produkto. Kaya nga mga kapatid, ano pinakikita rito? The Lord will heal your finances. Magkakaroon ka ng financial breakthrough. Ang ganin nyo yan, no? Huwag nyo limitahan ang yung sarili na ang magbibigay na sa inyo yung trabaho nyo. Hindi. Si Lord ang magbibigay sa inyo. Hindi yung boss nyo. Hindi yung employer nyo. Hindi yung kamag-anak nyo. Hindi. The Lord will provide. Lahat ng naniniwala pumalakpak. The Lord
Kaya nga yun po yung pagbabago na gagawin ni Jesus. Una, babaguhin niya ugali natin. Ikalawa, babaguhin niya ang physical condition mo. Kasi paano ka makapaglingkod kung may sakit ka? O kaya pagkagalingin ka niya para makapaglingkod ka. Ikatlo, God will heal your financial situation. Okay? Magkakaroon ka ng financial breakthrough. Kung naniniwala kayo, ang sabi ni Jesus, ako'y nasa labas ng pinto at kumakatok. Ang sino man magbukas ng aking tinig, makarinig ng aking tinig, at magbukas ng pinto, ako'y papasok at sasaluhan ko siyang kumain. Wow, ang sarap nun. Sasaluhan tayo ni Jesus. Gusto niyo ba kasalo niyo si Jesus sa pagkain? Ayun pa naman, talaga naman kumakain lang mag-isa, walang kasalo eh. O minsan yung iba nga, ang sarap ng pagkain, wala namang, di ba? Wala namang ganang kumain. Pero pag si Jesus ang kasama mo, masaya ka, okay, may gana kang kumain at magbibigay ng kalusugan sa iyo yung kinakain mo. Kaya mahalagang kasama natin si Jesus. Kaya ang pangalan natin church, Risen Savior Church. Ang Jesus na binabanggit ko sa inyo ay hindi Jesus na patay. Ang Jesus na binabanggit ko sa inyo ay yung Jesus na sinilang sa sabsaban, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, at pagkalipas ng 3 araw, siya'y nabuhay na muli mula sa mga patay. Napakita sa mga alagad at umakyat sa langit, naupo sa kanang trono ng Ama. At siya yung Jesus na isang araw ay nagsasabing isang araw siya'y muling magbabalik at kukunin ang mga tapat na sumasampalataya sa Kanya.